Hindi mga bobong taong nasa gobyerno. Mga ekspertong ekonomista yan, mga political scientist. Ngayon pag-uusapan natin yung dekada 70, yung era, and yung movie na rin. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Ganun pala eh. Bakit lalo naghihirap ang Pilipinas? Isa ito sa everlasting correlation na madalas nilang gawin or gustong-gusto nilang gawin dahil para sa kanila, pag pinamumunuan ka na ng magagaling na leader, matik aangat na yung buhay mo. No. That is wrong. Kailangan mo pa rin may gawin para sa sarili mo, para umangat ka. Hindi lalapit sa'yo yung kayamanan kung mananatili ka doon sa ginagawa mo na maliit lang yung kita mo. So, ang gusto na itong mga mokong na to, binoto mo si Lenny, binoto mo si Bongbong, binoto mo kung sino man. Matik ba yung sweldo ng minimum wage? Lalaki yung presyo? Or aangat yung value? Hindi naman, 'di ba? So, yung pag-angat ng isang tao, nasa individual pa rin yan. Individual levels, individual effort. We are equal, but not the same. Equal opportunities, but not equal results. Bakit lalo tayo nababaon sa utang? O eto na naman tayo sa mga usapang utang. Ngayon, wala naman kasing problema sa utang. Okay, bakit? Bigyan na lang natin ng example tulad yung pinakamalaking utang ngayon or yung bansa na may pinakamalaking utang ngayon, which is Japan. Naghihirap ba sila? Maybe on some other points, like for example population, so on and so forth. Pero maganda ang infrastructures ng Japan. Maybe kasi walang nanununog sa probinsya nila. Walang problemang umutang. Ang may problema pag hindi ka nakakabayad ng utang. Kasi ang utang na yan, ginagamit yan pang-develop ng bansa. And hindi ka rin basta-basta makakautang kung yung project or yung nilayout mong project para dun sa pag-uutangan mo, hindi maganda. So, yung pinakalat nila nung dekada 70 is utang ka ng utang hanggang sa may apo na ako, sila pa rin yung nagbabayad ng utang. Sila kasi yung hindi nakakaintindi na, well, forever naman may tax. 'Di ba? Kung forever may tax, kahit yung kaapu-apuhan pa ng apo mo, magbabayad pa rin ng tax. That's how our economy works. Anong gusto na naman nila? Libre lahat. Nare-realize mo ba, Dad, na at this point, hindi pa man ako nag-aasawa, ay may utang na ang mga magiging anak ko? Hindi ka ba nagagalit na ang magiging anak ng bawat anak mo, ngayon pa lang ipambayad na ng utang? What do you mean pambayad ng utang? Hindi ka naman sisingilin nang hindi naaayon doon sa tax mo. Diba? Social responsibility mo ang tax na binabayaran mo. Pag kumita ka, kailangan mo magbigay ng porsyento nito sa gobyerno para yung gobyerno mapondohan niya yung mga project na makakatulong sa nakararami. Ito, pansinin nyo rin how he talks. Yan yung usapan between father and son. Which is, yan din yung nagiging problema pag nare-recruit ng mga recruiter yung anak nila sa college. Nagkakaroon ng ganyang lamat yung relasyon nila dahil sinasaksakan sila ng maling ideology sa utak nila. Kaya, pansinin nyo, galit yung tinatanong niya dun sa ama niya. Which is, bakit ka magagalit doon sa pag-i-impose ng tax na naaayon lang naman doon sa sweldo mo? 'Di ba? Hindi mo naman ikaw ang hindi naman ikaw ang magbabayad lang nung bilyong-bilyong uutangin ng gobyerno. Na wala ka namang kinalaman. Siguro, Dad, talagang panahon na para mamili ang tao. Alin man sa dito ka o doon. Walang neutral ground. Boom! Diyan na nila sinaksak sa kokote nila na hindi sila pwedeng dumaan
sa pakikipagrason ng maayos, pakikipagdiskusyon ng maayos, at kailangan nilang magrebelde. Next episode, pag-uusapan natin yung nilabas na statement ng Birdie Foundation about sa pag-umento sa sahod. This is Pinoy Extreme. Have a good day.